Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Ialay din natin ang misang ito para sa kaligtasan sa mga higit na maaapektuhan at daraanan ng bagyong Ompong. At nawa ay talagang sa pamamagitan din ng mga nararanasan natin o karanasan natin sa mga bagyo ay lubusan nating makilala at malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay manggagaling kay Kristo. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, kung kahapon nagtatanong si Herodes kung sino nga ba itong si Jesus, kasi para sa kanya, parang nakikita niya si Juan Bautista sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa, o isa sa mga propeta. Yun ang sabi ni Herodes. Yun yung nababalitaan niya. Ngayon naman ay mismong si Jesus ang nagtanong sa kanyang mga alagad, "Sino ako ayon sa mga tao at sino ako ayon sa inyo mismo?" Hindi na yung sabi-sabi. Hindi na yung nanggaling sa iba, kundi yung personal nating na, kumbaga, dahil matagal na nilang nakakasama si Jesus, sabihin na natin halos magtatatlong taon na silang magkakasama, magtatatlong taon niya ng tinuturuan, sa mga ipinakita niya, sa mga ipinarinig niya. Ngayon ay sino si Jesus para sa kanila? Nakikilala na ba at nalalaman na ba nila kung sino si Kristo? Na siya namang ipinahayag ni Pedro. Pero hindi naman doon nagtatapos na pag sinabi ni Pedro, ang Mesiyas ng Diyos. Pero nalalaman ba talaga ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng Mesiyas ng Diyos? Kung ano ang naghihintay at kung ano ang kanilang mas makikilala pa. Kaya nga kasunod nito, sinabi ni Kristo na ang anak ng tao ay dapat, dapat magbata ng maraming hirap. At pag sinabi kasing pag-anak o Mesiyas, ibig sabihin makapangyarihan, tagapagligtas, may kakayahan. Kaya magiging iskandalo para sa iba na malaman, Diyos ka, bakit mo hayaang maghirap ka? Diyos ka, bakit hahayaan mong pahirapan ka, ipako, ipapatay? Diyos ka.
At makaka-iskandalo yun para sa iba, kung kaya marahil sinabi ni Kristo na huwag niyo munang ipagsasabi ito. Naintindihan po ba? Kaya nga minsan, kasi ang iniisip natin, kung talagang may Diyos, bakit may mga paghihirap? Kung talagang may Diyos, bakit niya hinahayaan? Di ba minsan na nagkakaroon tayo ng ganyang karanasan, no? Kung talagang may Diyos, bakit ako may sakit? Bakit may cancer? Kung talagang may Diyos, bakit yung mga bata pa lang namamatay, naghihirap na sa sakit? Yan yung mga tanong, no? Kaya napakahalaga na magkaroon din tayo ng personal at malalim na karanasan kay Kristo. Yung makilala natin siya ng lubusan, nang sa ganon, kung katulad ni Kristo na tayong sumusunod sa Kanya, makakaranas din kasi tayo ng rejection, makakaranas din tayo ng mga paghihirap, pero kung may matibay nga tayong pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesukristo, kakapitan natin siya, lalong-lalo na sa mga panahon na higit ang ating pangangailangan ng makakapitan. At makikita natin na hindi lahat ng karanasan natin o paghihirap natin ay ikinasisiya ng Diyos. At hindi rin hangad ng Panginoon na tayo po ay maghirap. Kaya nga, nandyan si Kristo, ipinadala, ibinigay sa atin para tayo tulungan, para tayo maligtas sa anumang kapahamakan. Amen? Amen.